Hello mga ka-soldiers! Good morning sa aking pakulot! So biyaheng Isle of Wight naman tayo ngayon mga ka-soldiers. Kapitbahay lang namin na island to dito sa Southampton. Tapos ito, ang cute diba? On the way nakita ko siya sa before kami sumakay ng ferry boat. Kasi sasakay kami ng ferry boat mga 30 minutes papunta ng island. So ito yung inside ng ferry boat, diba bongga? Parang waiting area lang. Pwede kang magala-gala sa loob ng ferry boat nila. Tapos ayan, dito ako pumwesto banda kasi maganda yung patong ng paa ko. Madami kami ito mga soldiers, mga batch namin na kakohort namin na pumunta dito sa UK. Parang first first ever gala na madami-dami kami. So eto, mabilis lang talaga siya, as in mga 25 to 30 minutes via ferry boat. Tapos andyan na, yan na yung island, as in diba, ganda, kunwari daw malayo ang tingin siya. Diba? Tapos sa ferry boat, pwede kang lumabas tapos tumingin-tingin ka sa paligid, which is napakaganda kasi ang araw dito maganda, diba? Pero umuulan yan. Diba? Hindi mo talaga maintindihan ang araw dito. So, andito na tayo. Welcome to Isle of Wight! So, ang first namin is yung Osborne House. Pero pagdating namin, sarado pa siya. Kaya, eto, sa labas lang niya to, yung Prince of Wales ay restaurant. Sarado din siya. So nagpa-picture ako. Nahiya ako kasi may dumaan. Tapos siya, peace sign. Tapos ayun, nagpa-picture lang ako dito kasi ang ganda niya, diba, na restaurant. Napaka-aesthetic, diba? So tingnan nyo naman yung mga flowers dyan, mga ka-soldiers. Ang ganda, diba? Pero nakikita ko itong mga flowers na to sa Pilipinas. So ito, open na siya, ang Osborne House. Isa siyang former royal residence in East Coast, Isle of Wight, United Kingdom. The house was built between 1845 and 1851 for Queen Victoria and Prince Albert as a summer home and rural retreat. Albert designed the house himself in the style of an Italian Renaissance palazzo. So dito, entrance pa lang to ng kanilang Osborne House. Super laki, as in talagang mayaman si Mama Char. Tingnan nyo naman yung pine tree na to. Nakakatuwa talaga siya kasi sa sobrang old na niya, yung parang dahon at mga stem niya is nasa lupa na. Tapos sobrang pa din niya, yung green na green, which is alive na alive pa rin siya. Sobrang na yung lawak na yung niya, mga dahon niya is pwede ka na maglakad-lakad sa ilalim. Tapos yan na yung Osborne House. So ang ganda dito, tingnan mo yung mga daisies na yellow. Super cute. As in, gusto ko talaga yung mga flowers na mga ganyan. Diba? Tapos dito yung entrance. Nahilig tayo sa pa-slow-mo. May nagpauso ng slow-mo, kaya Gora Bells, diba? Maganda kasi yung effect pag may medyo slow motion Isang side pa lang ng ng palace. Tapos hindi pa rin ako natapos sa pagsa-slow motion ko. Kaya nga slow-mo, diba? Kasi ang tagal-tagal. Pero okay lang, ayan na. More daisies. Naku, more slow-mo pa yata to. Wait lang. Ang tagal, ba't ba nauso tong slow-mo? Pero maganda talaga kasi yung effect niya, diba? Eto, sa labas na to. Actually, sa loob, hindi kasi pwedeng mag-video, pero pwedeng mag-picture. So, marami akong pictures. Wala akong video masyado. Ito yung sa labas niya, sa likod naman na part, yung hardin. Ang hardin ni Mary. Charot. Ang ganda. Talagang, alam mo yung alagang-alaga, may mga fountain. Diba, ibang-iba talaga pag mayaman. Ay, nako, rest house lang to mga be. Diba? Diba, tingnan niyo yung pahardin. Napakaganda niya. Actually, sa unahan niyan, meron pang beach na pwede kang maglakad. Kaso, wala na kaming oras kasi parang rush lang to Parang one day trip lang kami. So, kailangan naming bumalik ng hapon, which is mag-ferry boat, kaya hinahabol namin. Pero tingnan mo, alam mo yung mga parang mga talaga. Ano mo yung nanonood ba kayo noon nung si Mary at ang lihim na hardin or yung mga Princess Sarah? Diba? Parang mga ganito mga eksena. So, ayan, babas na kami. Sumakay kami sa taas ng bus. Ito yung isa sa pinakagustong-gusto kong gawin doon kasi makikita mo yung buong paligid. Kaso nga lang, muntik akong matamaan ng kahoy. Napa-atras ako. Diyos ko dahil, mas scratch pa yata ang aking feslak.
Pero nakakatuwa ang ganito. Parang tour bus kasi siya. So papunta naman kami ngayon sa The Needles. So yung The Needles is isa rin siya sa world famous na landmark attraction dito sa Isle of Wight. Iconic siya, tapos unique din siya na part ng Britain. Tingnan mo naman ang papunta doon, talaga ganda. O, andito na tayo sa The Needles. Meron silang anong tawag dyan? Cable car. Sasakay sana kami, kaso nga lang, syempre gutom na kami. Inuna namin yung pagkain, kaya hindi na namin inabot kasi 4 o'clock magsasara na. Tapos may pa-park din sila area. Tapos, ayan na yun yung The Needles. Ayan. Ang The Needles are a row of 3 stacks of chalk that rise about 30 meters out of the sea of the western extremity of the Isle of Wight in the English Channel, United Kingdom, close to Alum Bay and Scratchels Bay and a part of Totland. The Needles is the world-famous Marconi Monument, which marks the precise location where Marconi undertook his pioneering work at the end of 19th century, which led to radio and telecommunications as we know it today. O diba, look at the houses, ang gaganda. Tapos nakakita kami ng aso. So ang pangalan nila, si Midnight, si Shadow, at saka si Snow yata yung isa. Ang cute nila. Tapos, eto si Midnight. Napaka-friendly. Kaya, so ito, pauwi na kami nito mga bi. Nag-aantay na lang kami ng bus going to the ferry. Kaya sa pag-inarte ko, mutik pa kaming maiwanan. Kaya hanggang sa muli, mga ka-soldiers. See you again!